Ang babaeng ito ay gumugol ng 6 na taon sa kasalanan ng hindi namamalayan na ang pinakamakapangyarihang demonyo ay lumalaki sa loob niya. Nagsisimula ang pelikula sa isang pari na nagngangalang John at ang kanyang kapwa pari na si Father James, na nagsasagawa ng exorcism sa isang buntis. Sa kalagitnaan ng ritual, sinimulan ng demonyo na tuksuhin si John na tanggalin ang mga lubod na nakagapos sa mga kamay at paa ng babae. Noong una, sinubukan ni John na labanan ang mga bulong ng demonyo, ngunit sa di malamang dahilan, unti-unti niyang nawalan ng kontrol sa sarili at kalaunan ay kinalas ang lubod sa mga paa ng babae. Nang makita ito, agad siyang sinugod ni Padre James upang pigilan, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling matanggal ang lubod, madaling nakawala ang demonyo sa mga kamay nito at sumugod kay John. Sa pagtatangkang protektahan ang kanyang kapwa-pari, hamarang si Padre James upang harangan ang pag-atake. Sa kasamaang palad, nahulog siya mula sa ikalawang palapag kasama ang babaeng sinapian ng espiritu, na ikinamatay nilang dalawa. Nang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan, labis na nakonsensya si John, at napagtanto na ang trahedya ay nangyari dahil sa kanyang pabaya na desisyon. Ilang sandali pa, pumasok ang asawa ng babae sa silid at napaiyak nang matuklasan niyang patay na ang kanyang asawa. Matapos ang nakakakilabot na insidente, nagpasya si John na pumunta sa isang katolikong ospital ng psikiatriko na tinatawag na Cloverdale, umaasang makakatagpo ng kapayapaan habang iniaalay ang kanyang sarili sa paglilingkod doon. Pagdating, sinalubong siya ni Padre Davis, ang chaplain ng ospital. Ipinaalam ni Davis kay John na tinanggal na siya sa tungkulin bilang isang pari matapos ang pagkakamaling humantong sa pagkamatay ng kanyang kapwa-pari. Ibinahagi rin ni Davis na dahil sa kanyang katandaan, nagpasya na siyang magretiro sa lalong madaling panahon. Hanggang sa panahong iyon, plano niyang ipagpatuloy ang pagdaraos ng mga pang-araw-araw na serbisyo sa kapilya ng ospital at inaanyayahan si John na dumalo sa mga ito. Sa ibang lugar, isang dalagang nagngangalang Molly Hartley ang nagdiriwang ng kanyang ika-24 na kaarawan sa isang nightclub. Kahit na mag-isa na siyang nakatira at walang pamilya sa kanyang tabi, nasisiyahan si Molly sa gabi dahil napapaligiran pa rin siya ng mga kaibigan na naroon upang magdiwang kasama niya. Habang tumatagal ang salo-salo, siya ay labis na nalasing. Habang lasing na lasing, nagpalipas ng gabi si Molly kasama ang isang magkasintahan na nakilala niya lang sa nightclub. Kinabukasan, ginaising siya ng 2 pulis na dumating sa kanyang bahay matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa kanyang mga kapitbahay tungkol sa malakas na ingay na nagmumula sa kanyang bahay noong nakaraang gabi. Habang nakikipag-usap sa mga pulis, paminsan-minsan ay nakakarinig si Molly ng mga kakaibang boses mula sa loob ng bahay. Nang maramdaman ng mga pulis na may mali, sinimulan nilang halugugin ang bawat silid sa bahay. Laking gulat nila nang matuklasan nila ang parehong mag-asawang inuwi ni Molly noong nakaraang gabi na nakahandusay at puno ng dugo sa banyo. Walang pag-aalinlangan, agad na pinusesan ng mga pulis si Molly, sa paniniwalang siya ang may pananagutan sa mga pagpatay. Sa kalagitnaan ng imbestigasyon, muling narinig ni Molly ang parehong mahiwagang boses, ngunit hindi ito narinig ng mga opisyal. Nang tanungin, tila nalilito si Molly at paulit-ulit na iginiit na hindi siya ang pumatay sa kanila, kundi kami. Ang kanyang sagot ay nagdulot ng pagkalito sa parehong opisyal. Dahil kumbinsido silang dumaranas ng matinding mental breakdown si Molly, mabilis nila itong dinala para sa karagdagang psychiatric evaluation. Pagkatapos ay inilipat siya sa isang Catholic Psychiatric Hospital, ang mismong lugar kung saan naglilingkod ngayon si Father John. Pagdating niya, patuloy na kakaiba ang kinikilos ni Molly. Pagpasok niya sa admissions area, biglang natuon ang kanyang pansin sa isang receptionist na nagngangalang Janet, na may suot na kwintas na krus sa kanyang leeg. Sa hindi malamang dahilan, tinitigan ni Molly si Janet ng may nakakatakot na ekspresyon, na nagparamdam sa kanya ng matinding pagkabalisa. Sa isang kisap mata, nakita pa ni Janet ang pagbabago ng mukha ni Molly at naging nakakatakot. Ang nakakabahalang tanawin ay nag-iwan kay Janet ng pagkataranta at pagkabalisa. Walang gaanong sinasabi, agad niyang inutusan ang isa sa mga kawani ng ospital na dalhin si Molly sa isang silid ng pasyente. Gayunpaman, ilang sandali lamang matapos ihatid palayo si Molly, ang salamin sa mesa ni Janet ay biglang nabasag ng kusa, na parang hudyat na may masamang bagay na pumasok sa ospital. Pagpasok ni Molly sa kanyang kwarto, patuloy na naririnig ang hindi mabilang na mga boses na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, na parang 12-12 ng mga tao ang sabay-sabay na bumubulong sa kanya.
Dahil hindi na niya matiis ang paghihirap, kalaunan ay nakatulog siya. Ngunit habang natutulog siya, isang kakaibang insekto ang biglang gumapang sa kanyang butas ng ilong. Pagkagising niya, naramdaman ni Molly na may mali, na para bang may kakaibang presensya na naninirahan sa loob ng kanyang katawan. Kinabukasan, binisita si Molly ng isang psychiatrist na nagngangalang Lori, na inatas ang suriin ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Lori ang magulong kasaysayan ng pamilya ni Molly. Ipinaliwanag niya na nagpakamatay ang ama ni Molly sa isang ospital ng psychiatriko matapos maakusahan ng pagpatay sa ina ni Molly. Batay sa kalunos-lunos na nakaraan, naniniwala si Lori na ang trauma ni Molly ay humantong sa isang malubhang sakit sa personalidad. Gayunpaman, agad na itinanggi ni Molly ang diagnosis, at iginiit na siya ay talagang sinasapian ng isang demonyo. Bilang isang psychiatrist, itinanggi ni Lori ang pahayag at sinabing isa lamang itong ilusyon. Ngunit walang babala, ang mga file na hawak niya ay biglang itinapon sa buong silid, nagkalat sa lahat ng dako na parang isang di nakikitang puwersa ang naghagis sa mga ito. Ang nakakagulat na pangyayari ay ikinagulat ni Lori, dahilan para dali-dali siyang umalis sa silid ni Molly. Determinadong tuklasin ang katotohanan, sinimulan ni Lori na imbestigahan ang nakaraan ni Molly. Natuklasan niya na ang guidance counselor ni Molly sa high school, si Dr. Emerson, at ang dating kasintahan nito na si Joseph Young, ay parehong konektado sa isang kulto ni Satanas. Nalaman din ni Lori na, ilang taon na ang nakalilipas, dinukot ng kulto si Molly dahil naniniwala silang nakatadhana siyang maging daluyan ng isang makapangyarihang demonyo. Bagamat nakatakas si Molly sa ritual at kalaunan ay lumipat sa Michigan upang magsimula ng bagong buhay, sina Dr. Emerson at Joseph ay parehong natagpo ang patay sa isang misteryosong dobleng pagpapakamatay pagkaraan ng ilang sandali. Samantala, si Janet, na nanatiling hindi mapakali simula nang dumating si Molly sa ospital, ay tahimik na nagdarasal sa kanyang mesa. Bigla, ang prayer card na hawak niya ay nagliyab ng walang maliwanag na dahilan, na lalong nag-iwan kay Janet na takot. Kinabukasan, bumalik si Lori upang tingnan ang kalagayan ni Molly. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Molly, nakatitig kay Lori ng walang ekspresyon. Walang babala, bigla siyang samuka ng makapal, madilaw-dilaw na puting likido sa buong katawan ni Lori. Ilang sandali pa, napasigaw si Molly ng walang maliwanag na dahilan. Kasabay nito, nagdarasal si John sa kapilya. Kakatwa, bawat panalangin binibigkas niya ay tila nagdudulot ng matinding sakit kay Molly. Paulit-ulit siyang sumisigaw para itigil ang mga panalangin habang marahas na idinidiin ang likod ng kanyang ulo sa dingding. Kalaunan, habang nagtatrabaho sa kanyang opisina, nakatanggap si Lori ng ulat mula sa isa sa mga kawani ng ospital na nagsasabing ang bawat pasyente ay biglang umuuntog ng kanilang mga ulo sa mga dingding ng kanilang mga silid. Dahil sa pagkagulat sa balita, agad na nagmadali si Lori upang tingnan ang kanilang kalagayan. Totoo nga, halos lahat ng pasyente ay ginagawa ang parehong bagay, kasama na si Molly, na patuloy na inuumpog ang likod ng kanyang ulo sa dingding hanggang sa magsimulang umagos ang dugo. Mabilis siyang pinigilan ni Lori. Dahil sa takot na malubha ang pinsala ni Molly, wala siyang nagawa kundi ilipat ito sa isang silid na may palaman. Habang inihahatid si Molly sa pasilyo ng ospital, sandaling nagtama ang kanilang mga mata at si John, na nakatayo sa loob ng kanyang silid. Bagamat ilang segundo lamang silang nagtitigan, agad na naramdaman ni John na may kung anong masamang nananahan sa kalooban ni Molly. Matapos mailipat si Molly sa isolation room, sinimulan ni Lori na suriin ang kanyang mga medikal na record at muling imbestigahan ang kanyang nakaraan. Ayon sa mga dokumento, inangkin ni Molly na una siyang sinapian noong siya ay 18 taong gulang. Gayunpaman, naniniwala siyang ang pagsapi ay simula pa lamang ng isang bagay na mas nakakatakot. Natuklasan din ni Lori ang mga tala na isinulat ng dating guidance counselor ni Molly, si Dr. Emerson, na naniniwala na balang araw ang katawan ni Molly ay magiging daluyan kung saan makakamit ng isang makapangyarihang demonyo ang immortalidad. Sa katotohanan, si Molly ay nakatali sa isang kasunduang demonyo simula pa noong sanggol pa lamang matapos ang hindi namamalayang pakikipagkasundo ng kanyang ama sa Diablo, na siyang nagtakda ng kanyang kapalaran bilang napiling sisidlan para sa isang masamang puwersa. Naniniwala mismo si Molly na ang pagsapi na naranasan niya noong 18 taong gulang ay siyang simula ng isang pagbubuntis, na parang may nagsimulang tumubo sa loob niya. Ngayon sa edad na 24,
nararanasan niya ang parehong mga sintomas na kumukumbinsi sa kanya na ang proseso ay pumasok na sa susunod na yugto nito. Nang marinig ito, nagsimulang magtaka si Lori kung bakit tila laging nangyayari ang lahat gayong si Molly ay eksaktong 18 at 24 na taong gulang. Ipinaliwanag ni Molly na ang mga pangyayaring ito ay isang senyales na anuman ang lumalaki sa loob niya ay sa wakas ay isisilang eksaktong 6 na taon, 6 na buwan, at 6 na araw matapos siyang unang sapian. Ang paliwanag ay agad na nagpaalala kay Lori ng numerong 666, isang simbolo na matagal nang iniuugnay sa mga demonyo at pagsamba kay Satanas. Ilang sandali pa, biglang nanginig ng hindi mapigilan ang katawan ni Molly, habang isang hindi maipaliwanag na sugat ang misteryosong lumitaw sa kamay ni Lori. Kinabukasan, bumalik si Lori sa isolation room upang tingnan ang kalagayan ni Molly. Gayunpaman, pagpasok niya, laking gulat niya nang makitang nakalutang si Molly ng patiwarik sa ere, na parang isang nakabaligtad na krus. Habang sumusugod si Lori upang tulungan siya, isang di nakikitang puwersa ang biglang sumalakay, at marahas siyang itinapon sa kabilang panig ng silid. Mabuti na lang at dumating ang ilang kawani ng ospital sa tamang oras upang pigilan si Molly, na patuloy na nagwawala habang naglalabas ng nakakatakot at di makataong mga sigaw. Nang mapagtanto ni Lori na ang kanyang nasaksihan ay hindi na maipaliwanag ng agham o medisina, sa wakas ay nagpasya si Lori na humingi ng tulong kay John. Ikinwento ni Lori kay John ang lahat ng nangyari kay Molly. Ipinaliwanag niya na ang kalagayan ni Molly ay hindi na maipaliwanag sa pamamagitan ng medisina, kaya naniwala siyang tunay na sinasapian siya ng demonyo. Dahil alam niyang minsang nagsagawa ng exorcism si John, nagmakaawa si Lori sa kanya na tulungan siyang iligtas si Molly, kahit na hindi na ito aktibong pari. Gayunpaman, dahil sa alaala ng kanyang nakaraang pagkabigo, tinanggihan ni John ang kanyang kahilingan. Habang naglalakad sa bakuran ng ospital, nagulat si John nang makita ang 12 ng mga patay na uwak na nakakalat sa bakuran. Ipinaliwanag ni Lori na lahat ng mga ibon ay namatay ng sabay-sabay noong nakaraang gabi sa eksaktong 6 minuto pasado alas 7. Alam niya ito dahil ang bawat orasan sa ospital ay huminto ng sabay-sabay, eksaktong 66 na minuto pagkatapos ng alas 6. Hindi nagtagal, biglang tumalon si Janet mula sa ikatlong palapag na ikinamatay niya ng walang maliwanag na dahilan. Ang kanyang kalunos-lunos na pagkamatay ay sa wakas ay nakumbinsi si John na magbago ng isip at pumayag na magsagawa ng exorcism kay Molly. Bago simulan ang ritual, nagpasya si John na suriin mismo ang kalagayan ni Molly. Pagpasok niya sa kwarto nito, pinagmasdan niya ng may takot ang mukha nito habang nagbabago ang anyo at nagiging nakakatakot. Isang malinaw na senyales na unti-unting kinokontrol ng demonyo ang katawan nito. Habang kinakausap si Molly, biglang isiniwalat ng demonyo ang nabigong pagpapalayas ni John ng demonyo mula pa noong mga nakaraang taon. Kahit na muling naalala ang kanyang masakit na nakaraan, tumanggi si John na umatras at nanatiling determinado na iligtas si Molly at palayasin ang demonyo. Determinadong hindi na ulitin ang mga pagkakamali niya noon, pumunta si John kay Padre Davis upang humingi ng pahintulot at gabay bago magsagawa ng isa pang exorcism. Noong una, kinwestiyon ni Davis ang desisyon ni John, dahil sa takot na baka maulit niya ang parehong kalunos-lunos na pagkabigo. Gayunpaman, matapos makita ang matibay na determinasyon ni John, sa wakas ay nagbigay siya ng kanyang pagsang-ayon. Bago umalis si John, ibinalik ni Davis ang mga damit pangpari ni John kasama ang mga kagamitan sa pagpapalayas ng demonyo na itinago, na nagpapahintulot sa kanya na magamit muli ang mga ito sa kanyang pakikipaglaban sa demonyong sinasapian ni Molly. Matapos matanggap ang kanyang kagamitan sa pagpapalayas ng demonyo mula kay Padre Davis, agad na sinimulan ni John ang ritual upang palayasin ang demonyo mula kay Molly. Gayunpaman, ang kasamaang nananahan sa loob niya ay napatunayang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inaakala. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang kinagat ng demonyo ang kamay ni John at ilang sandali pa, dahan-daang lumitaw ang mga letrang LVTYN sa noo ni Molly. Dahil nahihirapang magpatuloy, napilitan si John na ihinto sandali ang pagpapaalis ng demonyo. Habang pabalik siya sa kwarto ni Molly, napansin niya ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na nakatayo ng tahimik habang nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi pinansin ni John ang kanilang nakakabahalang presensya, ipinagpatuloy niya ang pagpapalayas ng demonyo. Ipinagpatuloy niya ang pagdarasal habang nagwisik ng agwa bendite sa katawan ni Molly. Ngunit sa halip na pahinain ang demonyo,
Lalo lamang itong ikinagalit ng ritual, na naging dahilan upang ang lahat ng bagay sa loob ng silid ay lumipad sa ere at bumagsak sa paligid nila. Matapos masaksihan ang napakalaking kapangyarihan ng demonyong sumapi kay Molly, nagsimulang magduda si John kung kaya ba niyang tapusin ang pagpapalayas ng demonyo. Mabuti na lang at patuloy siyang hinikayat ni Lori hanggang sa mabawi niya ang kanyang kumpiyansa at magdesisyong tapusin ang kanyang sinimulan. Bago ipagpatuloy ang ritual, bumalik si John kay Padre Davis at humingi ng isang artifact na pinaniniwalaang may kakayahang magsara ng demonyo. Iniabot sa kanya ni Davis ang isang maliit na hugis kapilya na relikwaryo na sinasabing nakakakulong sa masasamang espiritu. Nang magpatuloy ang pagpapalayas ng demonyo, biglang lumutang si Molly sa ere bago samukan ng daan-daang insekto mula sa kanyang bibig. Ang kayeg ay nabunyag na pisikal na manifestasyon ng demonyong naninirahan sa loob niya sa lahat ng oras na ito. Nang makita ito, mabilis na binuksan ni John ang reliquary, dahilan para mahayla ang bawat insekto papasok dito. Nang matiyak niyang nasiliuhan na ang buong kayeg, agad niyang inilubog ang reliquary sa isang lalagyang puno ng banal na tubig upang makumplito ang ritual ng pagbubuklod. Nang tuluyang nakulong ang demonyo, nagkamalay si Molly at taos-pusong nagpasalamat kay John sa pagpapalaya sa kanya mula sa impluwensya nito. Habang paalis na sana si John ng silid, hindi siya mapakali dahil sa mga walang ekspresyong titig ng bawat pasyente at empleyado ng ospital, na tila tahimik na nagmamasid sa kanya. Walang hinala, ibinalik niya ang selyadong relikwaryo kay Padre Davis para sa pag-iingat. Sinabi sa kanya ni Davis na mananatili ito roon hanggang sa nalalapit na seremonya. Habang nasa opisina ni Davis, aksidenteng natagpuan ni John ang isang aklat na tila teksto ni Satanas. Ang pagkakatuklas ay agad na nagpahinala sa kanya na maaaring sangkot si Davis sa isang kulto ni Satanas. Gayunpaman, mabilis na ipinaliwanag ni Davis na ang aklat ay ang aklat ni Leviathan, isang tekstong pinag-aralan niya sa loob ng maraming taon upang maunawaan ang kapangyarihan ng mga demonyo at matutunan kung paano sila labanan. Mula sa paliwanag ni Davis, napagtanto ni John na ang mga letrang LVTYN na lumitaw sa noo ni Molly ay kumakatawan sa Leviathan, isa sa pinakamakapangyarihang demonyo na pinaniniwala ang may kakayahang makapasok sa mundo sa pamamagitan ng isang sisidlan ng tao. Nang maramdaman niyang may mali, agad na binuksan ni John ang selyadong relikwaryo upang matiyak na nakakulong pa rin si Leviathan sa loob. Laking gulat niya nang makitang walang laman ang relikwaryo. Bago pa man niya maproseso ang nangyari, bigla siyang sinuntok ni Davis mula sa likuran, na siyang nagpawalan ng malay. Samantala, pabalik sa ospital ng mga psikiatriko, pinanood ni Molly ang mga pasyente sa paligid niya na biglang nawalan ng malay isa-isa. Di nagtagal, nilagyan ng mga kawani ng ospital ng plastic bag ang ulo ni Molly bago siya sinamahan sa isang lihim na silid na nakatago sa loob ng ospital. Pagdating, laking gulat ni Molly nang makitang naghihintay sa kanya si Padre Davis, na ngayon ay nakasuot ng damit ng isang pinuno ng kulto ni Satanas. Samantala, nagkamalay si John at natuklasang nakakulong siya sa loob ng isang silid. Tumingin siya sa bintana at pinagmasdan ng may takot ang bawat pasyente sa ospital na sabay-sabay na umiinom ng lason, na kumitil sa sarili nilang buhay. Ilang sandali pa, pumasok ang isa sa mga kawani ng ospital, sinamahan si John palabas ng silid, at dinala ito sa mismong lugar kung saan dinala si Molly. Samantala, bumalik si Lori sa ospital para kunin ang teleponong naiwan niya sa kanyang opisina. Gayunpaman, pagdating niya, binagabag siya ng isa sa mga empleyado ng ospital, na ang kilos ay tila kakaiba at kainahinala. Nang maramdaman ni Lori na may mali, kumuha siya ng gunting bilang proteksyon. Ilang sandali pa, laking gulat niya nang matuklasan na lahat ng pasyente sa ospital ay namatay sa kakilakilabot na paraan. Bago pa niya maproseso ang nakakatakot na eksena, bigla siyang inatake ng empleyado at sinakal. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinaksak ni Lori ang lalaki gamit ang gunting sa ulo, na ikinamatay nito bilang pagtatanggol sa sarili. Habang paalis na sana si Lori ng ospital, nakita niya si John na sinamahan ng isa sa mga empleyado ng ospital patungo sa isang tagong silid. Nang mapagtanto niyang may mali, agad niyang tinawagan ang pulisya bago palihim na sinundan ang mga ito. Samantala, pagdating sa silid ng ritual, sa wakas ay isiniwalat ni Davis ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang pinuno ng kulto na nakatuon sa Leviathan. Ipinaliwanag niya na ang gabing ito ang hudyat ng pagtatapos ng isang ritual na 6 na taon, 6 na buwan, at 6 na araw na ginagawa simula ng unang saniban si Molly.
Upang maisilang ang Leviathan sa mundo, balak ni Davis na gamitin si Molly bilang sisidlan ng demonyo, habang ang mga pasyente sa ospital, na napilitang uminom ng lason, ay isinakripisyo upang makumplito ang ritual. Pagkatapos ay isiniwalat ni Davis na si Molly ay nakatadhana ng maging sisidlan ni Leviathan mula pa noong sanggol pa lamang, matapos na hindi namamalayang nakipagkasundo ang kanyang ama sa dyablo. Dahil alam ang nakapandidiring kapalaran na naghihintay sa kanyang anak, paulit-ulit na sinubukan ng ina ni Molly na patayin siya bago pa magising ang demonyo. Nakalulungkot, natapos ang kanyang mga pagsisikap ng si Molly, na nasa ilalim na ng impluwensya ng demonyo, ay pinatay ang kanyang sariling ina. Dahil dito, pinaniniwala ang natugunan na ngayon ng katawan ni Molly ang huling kinakailangan para sa muling pagsilang ni Leviathan. Nang mapagtanto ang nakapandidiring katotohanan, agad na sinubukan ni John na pigilan si Davis. Gayunpaman, nawalan ng saysay ang kanyang mga pagsisikap, dahil ang bawat miyembro ng kulto na natipon sa silid ay handa ng masaksihan ang pagsilang ni Leviathan. Sa mismong sandaling iyon, si Lori, na palihim na sumunod sa kanila, ay dumating at sinaksak si Davis mula sa likuran, dahilan para mabaygo ang ritual. Kasabay nito, biglang bumukas ang selyadong relikwaryo na naglalaman ng Leviathan, na nagpakawala sa kawan ng mga insekto na nagsisilbing pisikal na anyo ng demonyo. Sa halip na bumalik kay Molly, biglang pumasok ang buong kawan sa katawan ni Davis. Sinamantala ni Molly ang pagkakataon, kinuha ang seremonyal na punyal na gagamitin sana-sana sa pag-aalay sa kanya at itinusok ito kay Davis, na ikinamatay nito. Nang mamatay si Davis, tuluyang natapos ang muling pagkabuhay ni Leviathan. Agad na tumakas sina John, Lori, at Molly mula sa silid ritual. Gayunpaman, habang tumatakas sila, biglang hinaranggan ng mga miyembro ng kulto ang kanilang daan at tinutukan ng baril si Molly. Mabuti na lang at dumating ang mga pulis sa tamang oras at binaril ang lalaki bago pa nito makalabit ang gatilyo. Nang matapos na ang bangungot, taos-pusong nagpasalamat si Molly kina John at Lori sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ngunit malayo pa sa katapusan ang katatakutan. Sa mga huling sandali ng pelikula, isang insekto, na pinaniniwala ang huling natitirang manifestasyon ng Leviathan, ang nakatakas sa isang tunnel bago lumipad patungo sa isang kalapit na bus ng paaralan, na nagpapahiwatig na ang demonyo ay buhay pa at nagsimulang maghanap ng bagong sasakyang dagat, at nagtapos ang kwento.